Nandito na tayo sa base. Merong mga katanungan yung ka-5-9 natin na ipapasagot natin dito sa dalawa nating ka-5-9. So lalapitan natin sila. Ayan, mga nakaupo. Nagpalaki na lang ng mga tiyan, oh. Oh, di ba? Merong kalupit. So, kumusta kayo mga brother? Makikiupo lang ha. So, ayan, standby na lang kami kasi tapos na yung mission, no, ng mga mandirigma. Actually, mayroong mga ka-5-9 tayo na may mga katanungan. So, ipapasagot natin dito sa dalawang ka-5-9 natin para manggagaling mismo sa ka-5-9 na may experience na yung kasagutan. So, mga ka-5-9, yung mga nagtanong nito, panoorin nyo at ito yung mga kasagutan. So, i-assist natin yung sagot, no? So, siyempre, alamin muna natin kung gaano na sila katagal sa experience ng security. So, siyempre, unahin natin ito si Toto Mopak. Ilan taong ka na sa security service sa Toto Mopak? 10 years. Matagal na, 10 years, no? Nag-officer ka rin, di ba? So, dito naman, si Totorino. Totorino Sayat. Ayan. Ilan taong ka na sa security service? Bali mag 12 years na lang simula nung bagyong Yolanda, 2013. 2013. So, 12 years, 10 years. Matatagal ng security ito. Kaya, pagdating sa experience, hindi na ito magpapahuli. Yung tamang experience ang kukunin natin dito sa kanila. Kaya, shoutout sa nagtanong nito ka-5-9. Ito yung kasagutan. Kung follower ka or manunood ka sa mga video natin, ito. Kaya sa mga gusto magtanong dyan, magtanong lang kayo. Abangan nyo yung mga susunod na video. Sasagutin natin yan. Kung makakasama natin sila sa video ulit, ipapasagot natin sa kanila. So 12 years, saka 10 years yung kanilang experience sa security. Okay, mayroon kasing dalawang tanong mga bro yung ating mga ka-5-9. So siyempre, kukuha tayo ng mga idea sa mga katulad nga nila na mahahaba na yung experience sa security. At i-assist ninyo kung tama yung kanilang mga kasagutan. So ang dalawang tanong na yun, tig-isang sagot sila. Ang isang tanong ay, sabi ng isang ka-5-9 natin, kailangan daw ba maging sunod-sunuran ang ka-5-9 or ang security sa mga officer katulad ng OIC, inspector at officer ng agency or ng opisina. Yung isang tanong, kailangan daw rin ba maging sunod-sunuran or susundin yung mga utos ng kliyente? Siyempre, ang unahin natin si Toto Mopak. Yun yung tanong na kailangan daw ba maging sunod-sunuran or susundin yung mga kautusan mula sa officer. So, ang officer kasi is nagsisimula sa SIC, OIC, inspector, operation, saka operation officer, operation manager, pataas na yan. So, siyempre, ang lagi nakakasama ng ka-5-9 is SIC or OIC or yung head guard. So, Toto Mopak, ano ang kasagutan doon sa tanong? Bilang isang ka-5-9 na matagal na experience, ano daw ang kailangan daw ba sundin yung mga kautusan or maging sunod-sunuran sa officer ng isang ka-5-9? Yan. Yan yung sagot ha. Pakinggan nyo ha. Okay. Magandang katanungan Kuya Isko, no? Okay, ayon sa aking base sa 10 years kong experience, hindi lahat ng utos ng officers nakakataas sa atin ay bigyan natin ng katugunan kung baka sundin natin. Kasi kumbaga investigate first before mo gawin yung mga inutos nila. Kasi hindi naman sa nilalahat natin may mga officers na yung halimbawa mga bago pa, mga fresh graduate, so kulang pa sila sa karanasan. So mas pa yung mga ordinary guard, yung mga SG natin, ordinary guard ng mas pa yung experience, mas may alam pa. So yun ang una-una kong para sa akin, yung kailangan imbestigahan mo, hindi lahat ng utos sundin. Kasi minsan yung mga ibang officers, hindi naman sa nilalahat natin yung may interest ba na ipapagawa sa'yo, tapos ganito na bago makaapak ka pa ng ibang ibang mapakan mo na parang interest ba. So yun ang kailangan salain mo muna. Hindi lahat ng utos ng officers gawin mo. So kailangan mag-imbestiga ka na naayon sa security rules. Yun lang. Okay. Ayan. So ayan, maganda yung kanyang kasagutan doon sa katanungan, at mamaya assess natin yung kasagutan na yun. So siyempre yung isang tanong naman, Totorino Sayat yan. Team Sayat, yan yung channel ni Totorino Sayat, Team Sayat.
pakibisita nyo yung kanyang page ng Facebook, Team Sayat. Yung isang katanungan na iyong sasagutin ay sabi ng ating mga ka-5-9, mga viewers natin, mga followers, kailangan daw bang sundin ang pag-uutos o mga pag-uutos mula sa kliyente o sa kliyente? Ayan, magandang tanong dito. Ito yung sasagot ngayon, si Rino Sayat. Alright? Para sa akin po, based sa aking experience, simula na pinasok yung trabaho security guard. Ayon sa officer, bago sila magpatupad ng batas sa mga security guard, kapwa natin, ay yung mga batas na pinapatupad nila, ayun po yung galing sa ating kliyente. At yung kliyente po na nagpapatupad ng batas, yun lang po ang dapat na kumbaga ipatupad din ng ating officers. Pag mayroon na pong sumobra dyan o lumag sa batas na kanilang panapatupad, at i-base nyo rin dun po sa memorandum na ibinigay o binababa ng ating kliyente. Kung wala doon sa memorandum na inuutos ng ating officer, ay wag niyo po nating sundin yun. Kumbaga yun po ay ating right na hindi sumunod sa kanilang pinag-uutos. Katulad, isang na-experience ko, tinutusan ako ng officer ko na bumili ng robas sa labas. Sa labas ng aming yung pinagjutihan. Yun po ay hindi ko linabas, sinunod. Dahil hindi naman po tama yun eh. Hindi na yun na ilalagay sa memorandum ng ating kliyente na lumabas tayo para utusan, bumili ng robas para sa pansarili nila. Yan lang po ang may advice ko sa inyo. Okay. So, yan yung kasagutan ng ating isang experiensadong SG, mga ka-5-9, no? So, siyempre, bago ako naman magsalita, anong maipapayo nyo sa ating mga SG, lalo sa mga bago or sa mayroon kasi tayong mga SG talaga na medyo ang alam lang nila mag-duty, nakaupo, okay na, no? Pero siyempre may mga obligasyon yan, di ba? May mga SOP tayong sinusunod nga. So ano may ipapayo mo? Toto Mubak. So, obligasyon bago mag-duty. May payo. Advice sa mga bago. Okay. Unang-una, no? So kailangan i-flip or i-develop natin yung bilang security kasi minsan bumababa yung image natin eh. Sa unang-una, sa appearance natin, sa pag-uniform. So kailangan clean tayo, malinis. Yung kumbaga snappy ba? So personality, so kailangan ayusin natin. Lahat na kailangan maayos. Saka kailangan sa duty, hindi porke naka-uniform ka, okay na. So kailangan yung vigilance baga. Kailangan natin 'yan. Para hindi sa ganun mapagaya tayo sa mga ibang 5-9 natin na tulunggis kung tawagin. Yun lang. Ito naman si Toto Rino Sayat kung ano yung kanyang mga payo or advice sa ating mga ka-5-9. Toto Rino. Ang mga ka-5-9, yung mga may advice ko lang pala sa inyo, yung tinatawag na respect, bawat isa sa atin, respeto. Kung gusto nyo pong ma-respetuhin ang kapwa nyo po 5-9, katulad yung sa pananamit natin, uniform, sa haircut, kailangan malinis para snappy tayo. Kasi pag ikaw na security guard, marami ko nakita dyan, sa kanto-kanto, nakita ko, di ba? Parang hinugot na security guard, para lang may tao yung isang company. Diyan nasisira yung image natin, yung uniform, gutay-gutay. Page yung tatak ng uniform yung logo, page. Tapos, yung sapatos. Isa pa yun, yung dapat natin i-update lagi. Pag sweldo natin, makaabot tayo ng 3 buwan, 5 buwan sa internship, bili tayo ng isang pirasong uniform. Yan ang ginagawa ko lagi. Para always tayo malinis tignan sa ating mga Kapitan. Kagamitan ba? Yun, gano'n lang po. Ang may advice ko sa inyo. Okay. So ayan, narinig natin yung mga advice ng mga batikan natin, mga ka-5-9, no? Mga 10 years, 12 years. So actually, lahat yun ay tama, no? Yung mga sinabi nila. Bilang isang ka-5-9 na matagal na sa serbisyo, talagang alam na yan. Pero hindi nga lahat, kasi mayroong mga ka-5-9 kahit ilang taon na silang SGS, mangmang pa rin, kumbaga. Kasi nga, yun yung mga hindi nag-schooling, hindi nag-seminar. Kailangan kasi talaga alamin natin.
Okay, doon sa sagot ni Toto Mupak, tama yun. So, kailangan alamin mo talaga kung tama pa ba yung mga pinag-utos. Kasi nga, minsan may mga pag-uutos na nga na wala na sa rules, kumbaga. Tama yung sinasabi niya na mayroong mga pang-personal na mga pag-uutos sa atin na sinusunod pa natin. Tama yun. So, kay Totorino naman, tama din yun na galing sa kliyente ng mga pag-uutos is may memorandum kasi yan na binababa papunta sa agency or sa mga SG sa mga dapat gawin na kailangan sundin. So, minsan may mga pag-uutos na verbal instruction kung tawagin yun, on the spot, na kailangan din sundin, lalo na kung galing sa boss, pinakamataas na boss or sa admin, kasi nga yun ay tupalo na ang mga memo nun. Pero sa SOP talaga is kailangan may memorandum yung mga pinapatupad sa ating mga duty. So yun, nasagot namin ng maayos ng ating dalawang kapaibnan yung inyong mga katanungan, mga kapaibnan. Kaya maraming salamat sa nagtanong at magtanong lang kayo at sasagutin namin sa mga susunod nating video. So ayan, thank you very much po sa nagpalipad ng star doon sa ating isang video na nag-viral. Halos umabot na ng kulang-kulang kalahating milyon. Maraming salamat po sa inyo sa mga nag-follow at nag-subaybay sa ating mga video ito. So ang maiwan ko lang lagi sa ating mga kapaibnan, no, ay nabanggit na nila tungkol sa pagbibihis na dapat maayos. Isa lang masasabi ko rin, samahan lagi ng customer service at maximum tolerance para siguradong safety lagi tayo sa ating duty. So mabuhay po ang lahat, Kuya Isko Official. Bye-bye! Kahit na ano man